Yo, what's up mga pre? So today will be our second episode ng ating Floyd Eagles Tactical Series. And matagal din ako na hindi nakapag-upload kasi wala namang event akong pwedeng mapuntahan. And today mga pre, pupunta tayo sa Tax Expo 2026 na currently ginaganap sa SM Mega Mall Building B, kung saan din ginanap yung 31st Day SAS nung last year, nung November, which is yun din yung first episode natin dito sa Floyd Eagles Tactical. So unlike before mga pre, nasa Pasig ako manggagaling, ngayon ay dito na ako sa Pangasinan naka-base at babiyahin tayo mula dito sa Pangasinan hanggang doon sa SM Mega Mall. So unfortunately, nagising ako ng tanghali mga pre, alas 9 na. Siguro makakasakay ako ng alas 10, makakarating ako doon ng alas 2 o kaya alas 3. So ang habol ko doon mga pre ay mag-attend ng gun safety seminar dahil yun na lang yung kulang doon sa aking requirements sa LTAP, no? Tsaka yung ano pala, neuro at tsaka drug test. So wish me luck mga pre. Sana makapag-video rin ako ng marami para may upload ngayon dito sa ating episode. So sa ating episode 2. So tara mga pre. Yun mga pre, medyo ginutom tayo sa biyahe dahil inabot din ng 4 na oras yung biyahe ko. So after 4 hours mga pre, nandito na tayo sa SM Mega Mall. So tara, pasok na tayo dito sa Tax Expo 2026. So ayan mga pre, dito muna tayo sa mga mahahaba. So this rifle is from Rock Island Armory. So ito yung price nung 14.5 inch mga pre na chrome line ay 102 yung kanyang promo price at 120 yung kanyang regular price mga pre. Tapos dito naman sa non-chrome line ay 85,000 pesos. So malaki yung price difference ng chrome line tsaka non-chrome line na barrel. So dito sa 10.5, same as na non-chrome line na 14.5, 85,000 din. Tapos yung chrome line naman na 10.5 mga pre ay 102,000 pesos. So meron siyang kasamang dalawang magazine na 30 round capacity. So yung weight niya mga pre ay nasa 2.99 kilos sa 10.5 na barrel. Tapos sa 14.5 na barrel ay umabot siya ng 3.20 kilos mga pre. So maganda. So ito yung first na rifle ng Rock Island Armory. So na-feature ko na siya nung unang video ko sa episode 1. Tapos dito pala mga pre, dun sa kanyang safety and fire na switch ay ambidextrous. Ayan. Tapos yung kanyang magazine release ay ambidextrous din. Kapag ambidextrous mga pre, pwede siya sa left and right. Or in both sides mga pre ay pwede mo siyang pindutin. Tapos dito naman sa kanyang buttstock mga pre ay adjustable buttstock na siya. So meron siyang 6-point adjustment. So another one from Rock Island Armory mga pre. This is the RIA 5.0E. So ito ay gawang US. Hindi siya dito sa Pinas ginawa mga pre. At meron siyang 17 rounds capacity. 9mm pala siya. Tapos kung mapapansin nyo yung kanyang design ay napakanipis nung kanyang slide. Magaan siya mga pre. At meron din siyang railing dun sa baba. Tapos naka fiber optic ready na rin siya. At yung kanyang front sight mga pre ay fiber optic na din. So yung kanyang price mga pre ay 150,000 pesos. Dito naman tayo mga pre sa mga Rock Island Armory Imports and this one is from Alpha Proj. Ito ay AL 3.0. So caliber 357 siya mga pre. Meron siyang 2 inches na barrel at meron siyang 6 rounds capacity. So sa lahat ng deals o kaya promo dito, ito na siguro yung pinaka-swak sa budget kasi from 60,000 mga pre, ngayon dito sa gun show ay 27,000 pesos na lang siya. Yung Alpha Proj pala no brand mga pre ay same siya na bansa ng pinanggalingan ng CZ which is yung Czech Republic. So this one is also Alpha Proj at this is AL 9.0 at 9mm caliber siya mga pre at meron siyang 6 rounds capacity. So yung barrel niya I think more than 2 inches yung kanyang barrel at napaganda rin yung kanyang promo dito kasi from 56,500 ay 25,500 na lang siya. Another import, so this is from Landor Arms at yung kanyang model ay LNT 412.
So this is a 12 gauge shotgun at meron siyang 4 rounds capacity. So 4 plus 1. Yung kanyang regular price dito mga pre ay 15K. So ngayon ay 13K na lang. So kung naghahanap kayo ng pang home defense, ayan, pwede na to. And this is from the country of Turkey or Turkey mga pre. This is MiG-22 mga pre, caliber 22 LR. At I think meron siyang 15 rounds capacity. Correct me if I'm wrong mga pre. Meron siyang tactical version which is yung MiG-22 tactical. Unfortunately, dito ngayon sa gun show ay wala silang naka-display. So dito naman tayo sa American brand mga pre. Dito tayo sa Colt. Itong pistol na to ay ang King Cobra. Meron siyang 4-inch na barrel, 6 rounder na 357 Magnum. And take note mga pre, naka fiber optic yung kanyang front sight. Ang ganda talaga ng quality kapag Colt ang gumawa mga pre. So ang price niya dito sa gun show ay 144,000 pesos. And this one mga pre ay ang Phaeton. Ang kanyang barrel ay 4.25. So 6 rounder pa rin siya na 357 Magnum. Naka fiber optic din yung kanyang front sight mga pre. At ito yung pinakamahaba which is yung Anaconda. At 8 inches yung kanyang barrel, 6 rounds din. At ang kanyang bala ay 44 Magnum. At syempre hindi mawawala kapag American brand ay yung Desert Eagle mga pre. So ang price nito ay 318,250. So 357 Magnum din siya at saka 9 rounds yung kanyang capacity. So first time ko talagang makahawak ng Desert Eagle at napakabigat pala niya mga pre. Italian brand naman mga pre. This one's from Beretta. Ito yung APX A1 FS mga pre. Yung gun show price niya ay 62,700. Ayan. Tapos ito naman yung APX Centurion 9mm pistol din siya, 73,000 pesos naman siya. Siyempre hindi mawawala tong pinaka-favorite nating Beretta, no? Ang Beretta M92. So ito yung naka-display dito na kulay. Gun show price niya pala mga pre ay 95,000 pesos. Another one is the 92 X Performance. Ayan. So ayan yung mga Italian classic natin from Pietro Beretta. So dito naman tayo sa mga Brazilian natin. So ito yung Taurus G3. So ito yung isa sa pinakasikat nilang pistol mga pre. So 9mm siya, meron siyang capacity na 15 or 17 rounds depende sa magazine na gagamitin ninyo. So yung Toro, yung G3 Toro mga pre ay Taurus Optic Ready option. So yun yung option nila na pwede mo na agad salpakan ng optics kahit hindi mo na i-modify yung kanyang slide. So right now wala pa siyang nakalagay na price mga pre. Siguro bukas nila ilalagay. And then ito naman mga pre yung kanilang compact size which is yung G3C. So yung price niya dito mga pre ay 27,500. So siguro kung magkakaroon ako ng budget ay ito yung kukunin ko mga pre. Unfortunately hindi siya pwedeng bunutin. Meron din po na silang G3X which is para siyang in between ng Taurus G3 tsaka Taurus G3C. So yung price nito mga pre ay 31,000 pesos. So ito yung pinaka maliit nila, ito yung micro compact, yung GX4. Ayan, napakaliit niya mga pre, 36,500 pesos. So parang 3-inch lang yung barrel niya, tapos ang capacity ng kanyang magazine ay 12 rounds. So magkakaroon ka ng 12 plus 1 na capacity. So ito yung kulay black mga pre. Meron din silang Toro Black which is yung nasabi ko kanina na Taurus Optic Ready option. Yan, this one's 40,100 yung kanilang Toro.
So mapapansin nyo yung kanyang size mga pre, pwede siyang ibulsa. So ayan yung mga Brazilian natin from Taurus. At syempre mga pre, hindi pwedeng mawala yung ZZ. So this is from Czech Republic mga pre. So ito yung pinaka dream ng bawat gun owner mga pre. So tignan nyo na lang yung price. Ayan. So wala na akong masabi. Napakaganda talaga ng ZZ o ang CZ. So ito yung mga ZZ TS2 tsaka ZZ Shadow 2 mga pre. So ayun mga pre, yun yung ating episode 2 ng ating Floyd Ghost Tactical. At sana na-enjoy nyo yung video. At medyo nagmamadali na kasi ako noon dahil umattend ako ng seminar. At nakakuha naman tayo ng certificate kung galing sa Arms Corps. Tapos nakapag-notaryo din ako ng iba't ibang forms mga pre. So gagawin ko to ng separate video yung sa pagkuha ko ng LTAP mga pre. So meron pa tayong susunod na gun shows which is yung 30-second DSAS na gaganapin doon sa SMX MOA. Next month na yon mga pre, July 22 to July 26. So kita-kits tayo doon. At kung meron kayong gustong ipa-video na barel mga pre, comment nyo down below. At kung meron man akong nasabing mali sa ating video, so ini-edit ko na ngayon, mag-comment lang kayo mga pre. Thank you pala sa mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So meron pa tong susunod na video at maraming salamat mga pre.